May gusto na sana ko yan sa'yo. Tumulong at least. Ang oras lang na trabaho. Ipagpili mo sa mga audience mo. Akitin mo sila. Bakit natin na ang magulang kayang isakripisyo ang lahat para sa kapakanan ng anak. Ika nga ng ating mga millennials, matik na yan. Pero ano ba ang kayang isakripisyo ng anak para sa kanyang ina? Kaya niya ba ibenta, titular, katawan sa tinatawag na adult reviews, lalo pag buhay ng kanyang magulang ang nakataya. Sabay-sabay natin alamin dito sa totoong kwento na pagkamat masaya ng paksa na titiyak kong pag-uulong ng mga. Dito lang sa aming episode na pinamagatang Hubad na Anak. Ito price malambot. Ha? Dahil sa akin ito, okay. Ha? Hindi ka na-in-order. Oh! Hindi ka babayaran! Grabe naman po. Hindi ko naman po ako. Hindi ko naman po sa akin. Bayaran niyo. Ako may kasalanan. Sir, hindi ka naman po. Sige sir, ako na po. Madali ko naman palang mausap eh. Jun, nasaan ka? Hanapin mo nga yung kuya mo. Kanina pa ako text ng text eh. Tinatawagan ko, hindi naman ako nire-replyan. Abay, nag-aalala na ako dun ah. Okay po, ma. Hanapin mo ha. Sige po. Junjun, kwento mo nga sa amin kung paano yung pamilya ninyo nung kayo ay lumalaki pa. Pwede nung kabataan ko naman, masaya din naman po kami. Kahit hirap din naman po sa buhay. Mother ko po, tumatanggap lang po ng labada. Okay. Yung father ko po, jeepney driver naman siya. Okay. Kapatid ko po, yung panganay, yung po yung pasaway. Bakit yung sabi ko sa Kasi ayaw niya pong magtrabaho o pag-aral. Gusto niya lang po lagi nakatambay. Kobe, wag Walang kulang na Kobe, delikado mo yun. na Kobe, Hindi mo nirakit, no? Pero kailangan tumulong ng mga magpapay. Kobe, Kailangan mo i-consultation para sa college. putulin mo. Sige, putulin Pero sabat mo na kayo. Yung sapatos mo. Ginamit ko na muna. Sakto sa akin. Ako nagtanggal sa box. Ano ba ako pala? Dapat ang sabi nito. Hindi tama. Hindi naman na kayo kuya. Oh. Ikaw na? Ano mo papakailaman? Nanginom ako kasi may madaligtas. Diba? Ano? Nanginom ka ba? Ha? Ako ba? Susunod ka na mga Nanginom ka ba? Yes.
Ayos to ha. Salamat. Hindi po kaya magalit yung isa. Sabihin mo, yung perang binibigay niya sa'yo, binibigay mo lang sa akin. Ako, kung maintindihan niyo, ako nang kakausap kayo. Eh, kesa nung wala kang baon, mag-a-apply ka ng trabaho. Sige mo, nakamalis ka pa. Sige ma. Sige. Ingat ha! Nandiyan ka pala. Kaya ako pumasok kami ng nasa mga ako. Nabalas ko sa sila. Ano ba mag-iingat ka. Meron ka bang mga dalawang dyan? Kahit dalawang lang, dadagdagan ko muna pagbayad ng kuryente mo. Sinapangayot ko kasi yung sasaya ko at sa pindahan na makinalawang natin dyan. Kaya pinambayad mo na po lang sa tindahan, di ba? Oo, sumisingin na ako dun. Hindi po. Ayan. Pinapagpagpagpag ka, ha? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Nag-text na sumisipot yun. Sige, ikaw nang bahala dito sa bahay, ha? Ako na ako, ha? Naniniwala talaga yung mama mo sa pag-arap ng trabaho ng kuya mo. Ba't di mo pa susumbungin ito sa pag-droga niya? Wala nang bigyan ng problema sila mama at papa. Lalo na si papa, sa akin din ba yun? Hindi naman nakikinig sa akin si mama. Siguro paborito na. Makang makikinig sa akin. Ito na nga tayo, tol. Pero di na naman nakikinig sa yung kuya mo eh. Pero perwisyo nga binibigay sa'yo. Sino mo to? Buti pa tong bike mo si Rocky. Katulong mo kumayod. Di tulad ng kuya mo, puro kabig lang. Masa pa rin ang mga magbabago si kuya. Sorry bro. Okay lang. Grabe ka bro. Muntik ka nang matunaw sa titig ni Ante ah. Benta mo talaga yung mga Becky Brad. Makakalokohan, di ka na. Sinasarili na lamang ni June ang kanyang mga tampo at saloobin. At sinikreto nito ang pagbibisyo ng kanyang kuya para hindi mag-alala ang kanyang mga magulang. Hanggang sa Dati ka pa sa akin, ganyan pa. Ano yung pasaway ka? Sa pagbintangan ng mga kapatid mo! Nagbibenta sa mga droga! Sinungan mo ang kapatid mo! Walang kasalanan ang kapatid mo! Tulungan mo ang kapatid mo! Please! May droga ka pa rin? Kapag ang dami niya ito, hindi benta ka ba? Ha? Tubig. Tubig, yung mga kayo muna. Tubig. Ano? Masaya ka na? Sa tulungan ka!